Ayaw maging nepo baby. Aba. Yung gano'n na parang gusto ko i-prove yung sarili ko talaga na magtrabaho sa pamilya mo. Yung parang gusto mo munang patunayan na kaya mo on your own. Ngayon kasi ang Palm Sunday ay Alay Kapwa Sunday. Kaya pag nagsimba ka, pare, makikita mo yun sa ordo eh. Today is also Alay Kapwa sa Sunday. Pagka faithful yung pare. Ako yung nagsulat nung request sa mga bishops to make Palm Sunday as an Alay Kapwa So, Sunday. it's an entire CBCP thing. Oh. Alay Kapwa. Caritas Manila is under Caritas Philippines. Oo. Caritas Philippines is Alay Kapwa. Okay. Okay, yun. So, ganun. Dito, baka makringe yung iba. Pero totoo kasi ito eh. So, ang ginawa ko lang, nag-type ako ng word na God-centeredness sa bond paper, dinefine ko siya, and how you can do it. So, pinost ko sa lahat ng mga rooms, God-centeredness. Tapos, how you can do it. So, ngayon, yung mga bata, kasi something different eh. So, niloloko nila yung word. Ano talaga? Kasi sabi nila, parang nag-pick ng trash. Uy, God-centered. May Ganun. inside joke. Oo. Tapos nagagalit yung mga teachers kasi parang binabastos nga si Lord. Oo. Sabi ko, hindi. Niloloko na nila yung word para lang kako yung kanta. LSS. Paano mo maitatanim ang konsepto ng faith in action sa isang bata at maipapapractice mo ito sa kanyang pagtanda? Halina't pakinggan ang president ng Dr. Yangas Colleges Incorporated dito sa Bocaue, Bulacan na si Mr. Kel Yanga. Dito sa episode natin ng Sensei. Kasama ako, si Mr. Romar Chufa. Nag-serve ako sa CBCP. And talagang pinaramdam sa akin, palaging may humbling experience ako eh. Siguro hinahanda talaga ako dito sa school. Na para maramdaman ko yung nasa baba. Opo. Kasi alam mo yung salary mo, Atenean ka, mas mataas pa yung mga maintenance Di ba, staff. may expectation ka po eh. Atenean ka eh. Pero mas mataas ang maintenance staff na salary kesa sa akin noong time na yon. Kasi malalaman mo eh. Opo. So, grabe, tinista ako, tas ganito. Tapos Opo. kakain ka, pagka lunch, kala ko magja-Jollibee kami, no? Doon kami sa mga barong-barong kakain. Kasi may intramuros po ba kayo? Oo. Dun sa ano? Yun nangangamoy talaga yung isda na Opo. medyo masangsang. Oo. Kaya talaga na-purify ka, kumbaga. It's really a good immersion moment for me. Sino may mga nakilala nyo po during that journey yung sa Alay Kapwa? Kasi di ba, under CBCP, may mga pari, obispo, or parang na-expose po kayo during Okay lang that? naman, di ba? Okay lang naman po. Youngest kasi ako doon. Opo. Tapos, si Sister Rosan Malilin, one of the best Paulinian sisters yan eh. Up to this time, no? Siya yung head namin, executive secretary. Ang chairman ay si Bishop Claver. Claver. Ng Bontoc Lagawi ng time na yon. Opo. SJ din siya. Yeah, and then lumipat ng Bukidnon po. Yeah, oo. Yeah. Very siya nun. Pero ang nakakatawa, yung mga kasama ko. May kasama akong non-believer, atheist. Oh, yes. Opo. Yung country program officer, siya. Tapos may dalawang umalis ng pagkapare at madre na mukhang nagkaka-fall in love sila. Tapos isang nanay, isang aktivista. Lahat. Kaya parang, ano ba to? Saan ba ako napunta? Na Parang ito sa community of, kumbaga, broken people? Oo. Or hindi naman, parang loved, parang gano'n. Ang ngayon nga naiisip ko, ito pala yung essence ng synodality. Yung parang, we're joining together with different beliefs and everything. And journeys. di Oo. ba? And as a church. And the church is respecting them. Yung pwede akong ma-culture shock at pwedeng mawala rin yung faith ko kasi sila hindi. Pero Opo. alam mo, God's grace na mas na-strengthen ako eh. Mas natanggap ko yung mga tao na iba-iba talaga tayo. Pero ano po yung ginagawa niyo sa Alay Kapwa? So, ang ganda eh, kasi you're bringing in synodality. Ang ganda eh, talagang tatagpi-tagpi eh. Pero ano po yung naging trabaho niyo? Kasi sinabi niyo,
na humble kayo in terms of sa seldo. Pero ano pa yung mga naging tasks niyo nun? Evangelization. Gumagawa kami ng mga materials to motivate people to help, to serve. Bibigay mo yun sa mga dioceses. Tapos pupunta ka sa mga dioceses to encourage them to share their time, talent, and treasure. So parang advocacy to teach how people to be generous. Yun ang ano nun. And napunta pa ako noon time na pabagsak na yung Alay Kapwa. So the funds were only 11,000 pesos. Funds po? 11,000 pesos for the entire Philippines. Okay. So wala na siya talagang pera. So ang hirap, di ba? Parang you have to turn it around. So ayun. So nung paalis naman ako, nung 2 years after, yung 11,000 naging 2 million na. So medyo may mga ano na. Tapos nung paalis na ako, okay na siya. Naging stable na po. Oo. Isa rin sa mga high moments ko nun, yung ngayon kasi ang Palm Sunday ay Alay Kapwa Sunday. Kaya pag nagsimba ka, pare, makikita mo yun sa ordo eh. Today is also Alay Kapwa sa Sunday. Pagka faithful yung pare. Ako yung nagsulat nung request sa mga bishops to make Palm Sunday as an Alay Kapwa Sunday. So, it's an entire CBCP thing now. now. Kaya nga, natutuwa ako pag naririnig ko yun. At least meron ako na-contribute na, No mamatay matter man how ako small. yun na nga eh. Nasa ordo Oo, na nasa ordo na siya. Hindi yung siya maaari. ordo, para ma-explain, di ba yun yung parang guide po ng mga pare. Na kung ano yung readings. Tsaka mga saints of the day, yung ano doon. Di ba kasi minsan may yung social media, parang hindi naman social, yung parang social communication Sunday, World Vision Sunday. Ito, Alay Kapwa Sunday, ang Palm Sunday. Oo. Personally po, I've had an encounter with Alay Kapwa kasi nanood ako ng concert. Sa Ben and Ben. Yung sa Ben and Ben na in-invite recently. And they're now the ambassadors yung Alay Kapwa. Tapos dun ko nakita, is it under Caritas Manila? Or parang katuwang? Actually, baliktad. Alay Kapwa. Caritas Manila is under Caritas Philippines. Caritas Philippines is Alay Kapwa. Okay. Okay, yun. So, ganun. Pero naging bigger agency lang ang Caritas Manila. So Caritas Philippines. Ang galing. Napaka-rooted. Pero, nakwento nyo po kanina while we were having a cup of coffee na naging teacher po pala kayo. Dito na sa DYCI or before? Dito na. Kasi 1999, nung pag-alis ko dito, sa CBCP, I had to take my MBA kasi nga, we were needed here. I was needed here kasi hindi dahil magaling ako Hindi yun. Disclaimer ka. No. It's more of I'm the last of the generation. Third generation. Opo. Ang school nun, ang tawag sa school nun, the school of last resort. Bakit po? Tapunan ng kick out. Ang pangit ng reputation. Talagang kapag hindi ka natanggap sa ibang mga private schools here, tsaka lang, you'll just consider it here. Talagang at that point, parang 500 na lang yung estudyante from a high of 2,800. Tapos nagmamass resignation ng teachers, lahat. Demoralized lahat. So, kaya ako, parang hindi ko alam, binibreak in na pala nila ako. Kaya nila ako pinagtuturo na. And eventually, in 2001, ayun na, after 2 years na as part-time teacher, parang naisip nila na ilagay ako as principal director ng high school. So, ayoko. Bakit Siyempre. po? Di ba, 26 years old ka, parang ayaw mo yung magtrabaho sa pamilya mo. Yung parang gusto mo munang patunayan na kaya mo on your own. Kaya yun nga, yung Alay Kapwa, at least you were happy kasi mag-isa you lang had ako. your agency. Ayaw maging nepo baby. Yung gano'n na parang gusto ko i-prove yung sarili ko talaga na... Pero kinausap ko na naman, mga Sisters of St. Paul talaga are very sa akin, influential sa akin. Pinunta ko yung parang nanay-nanayan ko si Sister Mila Amos sa St. Paul Parañaque nung panahon na yun. Sabi niya, it's not even an option na to turn down the offer. It's your obligation to your family. So, I have to go. Yung kumbaga, iyak ako nang iyak sa kanya kasi, sister, ayoko talaga. Parang labag sa kalooban po. Kaya lang, sabi niya, this is a family. It's a call of your family to you. Nung ginawa niya, wala na. So, I have to be here. So, doon ako nagsimula ngayon na... Pero part-time muna, para at least Pero noong 2001, wala na eh. Nung una, part-time as teacher. Tapos noong 2001, wala na eh. Wala na.
Kaya napabilis eh. Dapat kasi, hindi kasi kami yung anak ka, vice president ka kagad. Hindi kami ganun eh. You have to go through the process eh. Kaya nga ako part-time muna ako. Kaya lang, wala na eh. So, principal, director, kakatapos ko lang din MBA ko. So, ako na nalagay dun sa high school. Pero yung ano po, yung... So, agad-agad from teacher, naging... Oo eh. I would get that naman po. Kasi, who am Wala na I? eh. Ano? Tsaka wala silang choice na eh. What do you mean na wala ng choice? Kasi Everyone is here already. Pati Opo. yung brother ko, nandito na. Cousins ko, nandito na. Oo. Parang walang may gustong mag-ano sa high school. Ang high school ang soul ng DYCI. Yung pinagtokan mo na last time. Opo. Kasi siya yung unang-unang department dito. Oo. Nung time na yun, talagang isasara na. Parang yung Alay Kapwa din Yeah, na. oo nga eh. Same po na. Oo, yung 11,000 exactly. lang eh. Oo no? nga, no? Ayan na naman. Realization na naman ngayon. Yeah. Ganun nga. And then medyo na turn around mo. Pero sa palagay ko po, parang na-curious po ako dun sa starting mo. So, ang tawag po nun is principal director. Oo. 2001. Ano yung parang naging pinakamahirap na napagdaanan nyo nung time na yun? Yun, aside from the how did you start nung medyo magma-mass resignation na ano pong ginawa nyo para masabi, oy, dito naman kayo, or what did the young Kel Yanga do during that time? Kasi sabi ko nga, pag ako kasi ayoko. Pero pag nag-say yes ako, 101% ako. So, siguro yung pagiging competitive ko, kasi I was into sports din kasi before, siguro it came to play din na pag na-challenge ka, ganun. Hindi ako pwedeng magpatalo sa ganito. Ang palagi kong sinasabi sa sarili ko, sinayang ko lang yung pinagpaaral sa akin sa Ateneo at Lasal ng mga magulang ko kung ito ay hindi ko maaayos kahit papaano. Yun yung quiet battle ko sa loob na this is for my family. And I was happy kasi nga Alay Kapwa, di ba? I'm happy being with the common people eh. Opo. Ayoko yung parang nga party, hindi ako ma-attend ng mga ganyan. Pero yung mga common gathering, yan, gusto ko yan. Kain ng mga intestines, yung mga ganyan. Isaw, mga ganyan. So mas common, kaya naging masaya. From hesitation to the best decision of my life. Pero looking back, it takes the looking back then for you to Pero during that time, hindi eh. Parang kasi nung pinakilala ako, 44 yung teachers. 26 years old lang ako nito. Michael Yanga is the new principal director. After 2 weeks, yung 44, naging 14 na lang. 14? Oo. Kung sa isip siguro nila, yung matatanda nga, hindi ito na ayos eh. Tapos ibibigay pa sa pambata, ano magagawin yan? Nag-mass resignation. I think that was also a very humbling experience on your part. Oo, yun nga. So, tapos yung mga parents, for example, yung mga parents, they have 2 children. Yung isa nilang, quote-unquote, yung matino nilang anak, doon sa other schools here in Bukawi. Yung kanilang, wala silang masyadong pag-asa na anak. According to them to sa Yanga nila ilalagay. So parang yun yung sinabi mo na the state School of na... last resort. School of last resort. Ang sakit. Ang sakit din eh. Kaya nga, ako lang sige, namnamin mo. Especially you come from this family. Saka dapat embrace mo yun eh. If you want change, you have to embrace the faults and weaknesses of your institution. So where did you begin nung, kunwari, sige, paano ko mapapatunayan bilang isang 26-year-old, paano ko mapapatunayan at least na, sige, we're on to something here na may konting change and then parang gano'n. Paano niyo po napatunayan? Ako yung unang-una ko, naalala ko to, the values. Paano? Sabi ko, kasi nga, School of Last Resort, palagi raw, term niyo pa ba rumble ngayon? Alam niyo pa ba yung word na rumble? Rumble, parang riot? Suntukan. Riot, ayun. Daily kasi dati raw nung before ako, sa harapan ng school, ng mga students. Ganon. So we need character formation. So ang una kong ginawa is to introduce the concept of God-centeredness. Hindi to, baka makringe yung iba. Pero totoo kasi to eh. So ang ginawa ko lang, nag-type ako ng word na God-centeredness sa
bond paper, dinefine ko siya, Mm. and how you can do it. Mm. So, pinost ko sa lahat ng mga rooms, God-centeredness. Mm. Tapos, how you can do it. So, ngayon, yung mga bata, kasi something different eh. Mm. So, niloloko nila yung word. Ano talaga? Kasi sabi nila, parang nag-pick ng trash. Uy, God-centered. May Ganun. inside Parang, joke. Tapos nagagalit yung mga teachers kasi parang binabastos nga si Lord. Oo. Sabi ko, hindi. Pagka niloloko na nila yung word, para lang kakuyang kanta. LSS. Naglalasong syndrome yan. Kasi, it's a different jargon. God-centeredness. So, to put into context lang po, does this mean na before po kayo pumasok, yung DYCI, hindi pa siya ganun walang God-centeredness? Meron, may mga First Friday Mass. Pero hindi ganun ka, Walang program. Walang program. Oo. Kumbaga, hindi intentional. Yes, Kumbaga, parang ang dating lang dati, kailangan yan para masabing may formation tayo. Or may Ito morality, ngayon, or ganyan. intentional na to. And there's also a logic behind why God, why not Christ. Opo. Kasi I want to respect the faith of other religions. Kasi kung Christ, di ba, Catholic, very Catholic yun eh. So, may thought process doon. And then, yung God-centeredness na yun, sabi ko, dapat kakabasa ko pa lang kay, Kenneth Blanchard, Okay. 1 Minute Manager. Okay, wow. Monitor mo yung mga, catch your people doing what is not wrong, but what is right. So, ibig sabihin dapat incentives. Yeah, so ano to, yung parang classical conditioning. So, dapat reward. Reward. So, dapat ma-awardan namin yung mga nagsaserve sa simbahan para makita nila kung ano yung importante sa school. So, ang dami namin inawardan. Lahat na inalam namin, ni-research namin. So, parang it's cool pala na mag-serve sa church. Sa community. Oo, tsaka sa community. Tapos nalaman ko may mga nagbabanda Okay. na mga nagsaserve din pala sa iba-ibang religion. So, sumali ako sa banda nila. So, ina-immerse ko yung sarili ko. Gumawa kami ng banda, tumutugtog kami ng mga joyful songs, mga One Way Jesus. OG pala kayo. Ganyan. So, awards, then, teka, ano ba maganda? Recollection. Class recollection. Pero inuunti-unti mo talaga. Tapos, pero mas gusto nila yung parang Boy Scout overnight. Di ba yung mga Boy Scout jamboree? Co-ed naman po. Oo. So, youth camp. Tapos ngayon, nagdi-dissertation ako, sir, dati, sa Lasal. Ito, contribution ng De La Salle to. Nung naglalakad ako, nagsisigawan yung mga Lasalista na parang kumakanta ng, parang nagtatalunan. Tapos nakita ko, Formation Week. Formation Week. Tapos, darating si Gary V. Okay. Tapos the following day, si Bo Sanchez, si Jamie Rivera, sabi ko, galing nung concept na, yung you can make faith enjoyable. Sabi ko, tapos na-realize ko, diba mga schools, English Week, Science Week, Math Week, PE Week. pero kahit ang Catholic school, wala nagde-declare ng God Week. A week for God. Wala. Palaging parang Formation Week. United Nations St. Week. Paul's Week. Pero hindi yung kay God. Oo. So sabi ko, gawa ako ng God-centered week. Na ipepeg ko sa World Youth Day. Kasi kakatapos lang nung kay Pope John Paul noong 1995. 7 years after. So ano mga elements? Masaya, may t-shirt, may song, may mga laro, may activities. Yun yung naging start. So yun, ganun. So eventually, nakita namin, may changes sa mga bata. And in quantity, you will not believe this. From 500 students, the next year naging 650. Tapos naging 800, naging 1,000, 1,300, 1,500, 1,700, 2,000, and the rest is history. Not to I mean, curious ako, paunti-unti nang nawala siguro yung school of last resort. Tagal, hindi. Or, talaga ba? Hanggang ngayon nga, meron pa rin. Meron pa rin. Pero, hindi na katulad dati. Pero yung talagang medyo na naig na yung change na impression, siguro it took us 10 years. 10 years para Hirap yun eh. Kasi pag nasira yung reputation mo, Totoo po. But yun nga, it had, it needed to happen na, yun nga, parang nandito ka and then paunti-unti no? The change.
Pero ang galing kasi you needed the I think you needed the God-centered month para ma-straighten ng Oo. path. Hindi lang ng students, pati ng mga teachers din po, siguro. Na ano. Pero, curious din po ako, yung sinabi niyo na faith in action naman. Paano sa palagay niyo po na idadala yung learnings niyo on faith in action? Dito naman sa school naman po. Yeah. Ano. The first thing that I did was Dalugaw Paaral. Sagip-aral. Yung ginawa niyo nung nasa choir po kayo. Kumbaga, students helping fellow students. Mm-mm. Kumbaga, parang ang concept ko naman, again, very Catholic to, yung pondo ng Pinoy. Meron silang mga bottled water, yung empty bottled, yung mineral water bottle. Maglalagay ka doon. Mm-mm. Tapos, every day, isasubmit mo sa finance, yung ganon. So, a year nakaka 1M kami. Nagaling sa mga bata nang walang pilitan. Yan talagang out of their Oo. Tapos yung isa, pangalawa, yung Christmas, di ba? Very Opo. naman yan. Lahat naman ng schools nag-gift giving. Pero sa amin iba. Hindi kami pupunta sa bahay, tapos doon namin parang wish ko lang na eksena kami doon sa community. Hindi kami ganon. Yeah. Ang gagawin namin, susunduin namin Yeah. sa classroom nila, bibigyan ng gift, program, pagpapahalaga, prayers yung family. Kasi tinuturuan din namin ng humility That when you serve, di ba sa Bible yun, huwag mo pakita sa iba. Opo. So, yun na yung mga early fruits ng aming faith in action. Then eventually, na-integrate na siya sa God-centered month. Yung tinatawag namin yung Banyuhay program na labanan ng advocacy ang bawat class. So may kanya-kanyang advocacy. Oo. Like what po? Ano yun nangyayari? Pare, Project Kwaderno. Hihingi yung isang section ng mga notebooks na hindi na ginagamit. Tapos ngayon, tatanggalin yung mga hindi nagamit, tatahiin. And they were able to create 300 to 500 notebooks out of it. Tapos ibibigay nila ngayon sa public schools. Mga ganun. So we start that November and then the awarding will be January. Parang So, hindi nyo ganun kailangan ng CSR kasi mismo yung school nagpa-practice yun na rin nga po. Tapos Sunday school, sila nagsa-Sunday school. Doon sa katabi naming baryo. Dito po ba, so just to be clear, DYCI is a non-sectarian Yes. school. Pero may tinuturo po bang catechesis or may pumupunta po dito ang catechist or may Christian life education po ba? Kami kasi may class mass every day. Tapos meron, ako mismo, since 2004, may tinatawag kaming deepening. Magbabalik ang sensei. Hold on to your horses. We'll be right back. Parang talk ko 20 minutes every Monday Reflection, parang ganun. about the gospel. Sabi ko, kaysa mag-sermon ako about discipline na first day of the week, nakaka-toxic sa mga bata, di ba? Opo, yeah. Why not talk about the Word of God? Oo. Ayun, may first class rally kami na ni Carlo Acutis. Sabi ko nga, talagang full circle. Nandyan po. Oo, nandun sa kabila, nasa kabila. Okay. Yung part ng hair niya na ang tingin ako lang personally, kasi may narinig ako, hindi ko na maalala. Ang AI parang calculator nung panahon ng 70s. Na lahat kinokondem ang calculator. O kasi na, hindi daw hindi na matututo ng arithmetic, ganyan. Pero hindi naman So, yan din siya. Actually, before AI, robotics. Di ba? Opo. Sabi, papalitan daw ang mga humans. Yes. Hindi naman Basta tayo, yung gagamit, will be molded and formed properly. May estudyante kami, naging 10 outstanding students of the Philippines nung college siya. Pero yung mga very from competition, it should be cooperation. Cooperation and competition. Kasi hindi mo matatanggal yung competition. And now, it should be collaboration. So, I am Sir Kelyanga. Please like, share, and subscribe to Limang Siglo on Facebook, Instagram, and YouTube.